Hi, good morning. Ay buntag sa tanan. Sa ka mainiton nga Tuesday morning. O before ta mo larga or mo adto sa trabaho, magbasa usab kita og teksto. Atong teksto gikuha diha sa Romans chapter 12 verses 16 to 17. Duha lang ni ka verses mga igsoon. So ang pulong sa Dios, ang letter ni Paul sa mga Romans nagakanayon, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Sa 17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. So, daghang salamat sa pulong sa Dios, no? Ang letter ni Paul is very consistent dyan na sa tanan niya nga mga letters. Started with something like doctrine or teaching. Then second, it is followed by application. And thirdly, a response. So nining kabuntagon mga igsoon, Paul is first talking about the call for humility. Ningon siya nga pag panginabuhi kamo in harmony with one another, and do not be proud, but be willing to associate with people of low position. So do not be conceited. So nagapanawagan si Paul nga in the real life, usahay ka nang maka-position ra ganita og taas nga position. Inata ganahang managad anang naa sa baba. So si Paul is really trying to convince the Roman Christians nga ayaw mo iningon ana, no? Dili ko mo kay naana mo sa taas, magpakataas na lang sad mo. It really applies even sa ako ang gitrabahuan. Usahay we are murag mahubog ta sa posisyon ba, taas na kayo ato ang naabtan nga posisyon, and sa Tagalog pa nalalasing tayo sa ating katayuan ngayon. So ningon si Paul nga ayaw niya na live in harmony with people around you, which is a good moral standard mga igsoon, because di man nimo mahibaw-an ang panahon. Manaingon nga sa kanta pa, ang gulong ng kapalaran hindi mo malaman kung nakaka sa taas ka ron, sa sunod na sab nga katuigan sab ka sa baba. So Paul is right, even at the point of view and the secular application. Tama si Paul, and much more sa ato ang pagkinabuhi bilang mga katawhan sa Dios. Much more nga we should live in harmony with our churchmates in the community that we live, and even in our family. Kay wag na ay murag ikaw lang lamang gyud ang gisabot ba. Nagkaroon man og harmony sa inyong relasyon, pero pangit usab nga nagkaroon lang harmony sa inyong organization tungod kay ikaw na lang ang gisabot. Pangit usab mga igsoon, no? Although mao man gyud na sabto nato ato ang mga kasamahan, pero mas pangit on our point of view kung kita lang ang gisabot sa tibok nga grupo. So matud pa ni Paul sa iya nga panawagan, we should live in harmony with one another, and do not be proud, but be willing to associate with the people of a low position. So let us guard our hearts. Ato ang igwardyahan ang ato mga kasing-kasing not to be proud. Atong estado na sa kinabuhi, ang ato ang kabtangan, ang ato ang pagpaimportansya gyud sa atong kaugalingon. Let's not focus on those things mga igsoon, kay those are lumalabay lamang na siya. Minsan nangailangan sad ta og tabang sa uban. Dili ta mo look down sa atong isig katawo tungod kay pantay-pantay ra man taon ta nga gibuhat sa ato ang buhi nga Dios. So that we need to find a common ground, kanang being the image of God. That is our common ground, and not to be superior over one another. So mao na una sa bersikulo nga atong nabasa, we should be in humility sa ato ang kaugalingon over other individuals, kay pari-pareho lang man kita maigsoon nga binuhat gikan o giumol gikan sa imahe sa atong buhi nga Dios. Second, we are called to integrity, ang the way how we manage things, how we do things nga may katarong mga igsoon. So ingon dito, repay no evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. So sa ato karon nga panahon mga igsoon, murag dili ta pautang, no? Napaghapon ang principle of doctrine of an eye for an eye, a tooth for a tooth.
kung labayon ka og bato, labaya og pan nga nakasulod sa garapon. Gusto niyo tang mabalos o kanang tawag nila retaliation. So our action must not be fueled by bitterness. Ingon pa, sort of saying ni Paul, no? Do not repay evil with a evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all, and especially in the sight of God. Okay? Dili jud maayo mga igsoon. Okay? Ingon pa gani dito nga hayai lang. Basahan nato sa succeeding nga mga verses ni Jesus. Hayai lang because the vengeance is mine. So dili man sa imuha ang pagbalos, pero ang Dios nakakita gyud unsa ang gibuhat sa uban sa imuha. So let it be, no? Let our conduct be consistent and an honest witness to the transformative power of God. Gyud sa Ginoo kalinaw ang ato ang maabutan mga igsoon. Munang nagapanambag si Apostle Paul through the wisdom of our God nga live in peace and harmony with one another. Kanang kung naamay mga kasuko ang usa ka tawo o kadaot naghihatag sa imo, let it be. Likay na lang sa iyaha and let God handle those things, no? So mao na ato ang leksyon karon mga igsoon. I'm hoping nga nakapupo ta gamay nga mga lessons out of it, but in the practical way, these are the things nga ato ang masugatan in our workplace, in our homes, especially sa itong mga kabalayan. Naabay kuan din nabay humility ang ato ang pag-manage sa itong mga kabalayan, or basig kita sad ang nagdala og kagubot sa ato ang kaugalingon nga panimalay. Maayo pa ba inyong pagtinagdanay sa workplace? Kita ba ang nag-cause sa humility, or kita sab the few, the proud, the Marines? Kani atong pride mga igsoon, mura gyud ni ato ang hinungdan sa ato ang downfall, no? So we need to stay focused and do what the Apostle Paul have said nga dapat natay humility pagpaubos. Okay, kung naaman siguro na napak sa ato hayai lang na, iampo lang na sa Dios, no? Hayai ang Dios nga mo ayos niya na, and do not repay it by doing also evil. Okay, the cycle of evil will never stop. Halimbawa, ang tao nagbuhat sa imo og kadaotan, imo sambalusan, puro nagyud evil ang manimuyo aning kalibutan na. So we need to stop the cycle and address it to the Lord. Ampo, iampo lang nato mga igsoon. Dili po nato iampo ang iyang kapahamakan. Ingno lang nato, Lord, nasayod ka sa akong kasing-kasing, nasayod ka usab sa kasing-kasing sa nagdaot sa ako. Ako ning ihatag kanimo ang tanan, Lord, sa akong transformation, ongoing transformation, para dili ako matumpawag sa kadaotan. And I'm praying for the transformation of that individual. Ana ra, no, ayaw gipang himaraot, do not curse, and let God handle that kind of problem. So mao to, humility and integrity. Unya dili ta mangilad mga igsoon. We should have the integrity of our and the way that we do things. Kay if you are a Christian, diha nakasalalay mga igsoon ang ato ang mission. Okay, ang mga tao nagtan-aw gyud sa ato ang kaugalingon kung doon na ba tay transformation. Magunsa man ang ginatawag tag Christian, tag mga symbols nga Christian gyud ta. We have the cross in our necklace, minsan apagani diri sa earrings, indicating that we are Christians, but the way how we handle ourselves is not of the Christ-likeness. Mga kuan lang, mga superficial lang. Gusto latang tawagon nga nabilong taan ang organization, but we are not really practicing Christians. So as Christians, we should be in Christ-likeness, the way how Christ thinks, the way how Christ talks, the way how Christ respond to things. So those are the things nga ginatan-aw sa iban nga mga tao sa ato. Be careful kay og dili nimo na mabuhat, or those things does not reflect your being, mausad na ang imong downfall. Ingnon ka lang ay mutuo man ko sa imuha nga wala man po na mag-reflect sa imong kaugalingon. So how can we proceed with our mission kung kita mismo wala man ginagabuhat sa ato ang gipang istorya?
So be careful with that kana sa ato ang mga mission. We should be people of integrity and people with humility in our mission to help save the other peoples from the perils of spiritual death. So ining kabuntagon mga igsoon, I am praying kamo panimuyo ug magalakaw sa katarong diha sa Dios. Ug ang atong buhi nga Dios magapanalangin kanato, maga-help out kanato sa ato ang mission nga gisangon mao ang pagpalaganap sa maayong balita para daghan pa nga mga kalag ang makabig diya sa kiliran sa ato ang buhi nga Dios. So the Lord will bless you and keep you, and praying that His face will shine upon you and will give you peace in Jesus' name. Amen and amen. Maayong buntag kanatong tanan.